Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag mga Cebuano. Para naman sa mga taga Davao dyan, madayaw nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat po ay nagkakaintindihan. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Miyerkules, araw po ng Kalayaan, June 12, 2013. Ako ay inyong weather lover, Amor La Rosa. Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 5 o'clock ng umaga. Sa araw na ito, igugunitan natin ang ika-115 taon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. Bakit nga ba June 12 ang Araw ng Kalayaan? Sa ating kasaysayan po kasi noong ika-12 araw ng Hunyo taong 1898, formal nang idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan o ang Philippine Independence. Sa okasyong ito, itinanghalang pambansang awit ng Pilipinas na likha ni Julian Felipe at ang liriko mula naman po kay Jose Palma. Sa araw na iyon rin naganap ang pagwawagayway ng ating watawat at pagbabasa ng proklamasyon ng ating kasarinlan. Kaya naman para sa lahat ng mga Pilipino, mga kapwa ko Pilipino, ipagdiwang po natin ang araw na ito. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Kaugnay naman ng ipagdiriwang natin ayon po sa Twitter account ng DOTC, bilang paggunita po sa Araw ng Kalayaan, magkakaroon po ng libreng sakay sa LRT 1 and 2, pati na rin po sa MRT 3 mula po yan 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. O di ba magandang balita yan, lalong-lalo na po sa ating mga commuters. Ngayon naman po para ibahagi na po sa atin ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast mula po yan sa Pag-asa, makakasama po natin si weather forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning po, Ma'am Amor, at sa lahat po ng mga viewers. Okay, Mr. Mendoza, ngayong araw na ito po igugunita po ng buong sambayan ng Pilipino ang pagdiriwang po ng Araw ng Kalayaan. So sa 115th year po nito ngayong taon, ano po bang inaasahan natin magiging lagay na ating panahon? Magiging maulang Independence Day po ba ito para sa ating mga kababayan? Magandang umaga pong muli. Sa atin pong weather system, sa kasalukuyan, meron po tayong southwest monsoon affecting western sections of Luzon and Visayas. At dahil po dito, ang Luzon at Visayas, kasama po ang Metro Manila at mga kaldurang bahagi po ng Luzon at Visayas ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Sanhinga po ito ng southwest monsoon. Ang Mindanao po ay makakaranas lamang ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pagulan o pagkidlat, pagkulog sa araw pong ito ng pagdiriwang ng Kasarilan or Independence Day ng bansang Pilipinas. Okay, Mr. Mendoza, follow-up question lang po. Meron po ba tayong inaasahan na o namomonitor na low pressure area sa mga oras sa ito? Dahil ayon po sa inyong weekly weather outlook, meron po tayong posibleng mabuo na low pressure area o sama ng panahon dito po sa may West Philippine Sea. Ano na po bang update dito? Sa ngayon po sa aming satellite imageries na amin pong pinagsusuri, yung pong ating nakikitang kaulapan na yon sa western part ng Pilipinas, yun po ay low pressure area. At ito nga po ay pumunta na sa bansang Vietnam. Pero dito po sa bahagi ng Mindanao, meron po tayong namamatyagan o namamataan na isa pong low pressure area na ito nga po ay posibleng maging isang ganap na bagyo sa araw po ng Lunes or Martes sa June 17 or June 18. Posible po at napakalaki po ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo sa araw po ng Lunes at Martes. Kaya lang po, ito po ay atin pa pong sinusubaybayan at ito nga po ay tiyak na magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa susunod pong mga araw, assuming na ito nga po ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility, lalong-lalo na po sa kaldurang bahagi po ng Visayas.
Okay, ayan po mga kababayan, nabanggit po ni Mr. Mendoza na meron na naman tayong inaantabayan ng sama ng panahon, especially po dito sa may Mindanao area, no? So ayan po, ito naman po ay ngayong forecast pa lamang for today, ano? So ibig sabihin, maaari pa pong magkaroon ng mga pagbabago sa mga susunod mga araw. Kaya po tutok lamang dito sa aming programa para po malaman natin kung ano na bang update ng Pag-asa sa kanilang pagmamonitor dito sa sama ng panahon. At ito naman, Mr. Mendoza, no, dahil umiiral na nga po itong southwest monsoon o habagat natin, meron na po ba kayong naitaas na gale warning para po sa araw na ito? Ligtas pa po ba ang pumalaot sa mga karagatan ng ating bansa ngayon? Opo, Ma'am Amor, ligtas pa po ang pumalaot ang ating mga mangingisda, ang lahat po ng mga magdaragat sapagkat medyo banayad po at katamtaman ang mga pag-alon sa ating karagatan. Wala pa po tayong gale warning sa kasalukuyan kasi yung gale warning po, ang karagatan po ay rough to very rough, maalon hanggang sa napakaalon. Ngayon po, ang ating pong karagatan ay banayad hanggang sa katamtaman po lamang ang mga pag-alon. Ayan, naku, maganda balita po yan para sa ating mga mangingisda na pwede pa po kayong pumalaot at meron pa po kayong paghahanap buhay na pwedeng gawin ngayong araw dahil wala pa pong itinataas na anumang gale warning. So ayun po, doble ingat pa rin po sa inyong pagbabiyahe o pagpapalaot. Mr. Mendoza, ito naman, ayon po sa Pag-asa, ito pong hanging habagat na ito o southwest monsoon ay magdudulot ng mga pag-ulan, especially nga dito sa western part ng ating bansa. So ano po ba ang dahilan? Ano po bang meron dito sa southwest monsoon? Bakit po ba ito nagtitrigger ng mga rain showers or thunderstorms? Ano po ba yung mga katangian ng hangin ito? Ipapaliwanag ko po yung southwest monsoon. Ang southwest monsoon po ay weather system na nakakaapekto po sa bansang Pilipinas mula po buwan ng Mayo hanggang buwan po ng Oktubre every year. Ito po ay nag-originate from the Indian Ocean or even in Australia mula po sa high pressure area. And then kumikilos po ito pa timog silangan and then tumatawid po ito ng equator. Pagtawid po niya ng equator na in a movement from the southeast, ito po ay magiging southwest. Pag dumating na po ng bansang Pilipinas, ang tawag na po natin dito ay hanging habagat, southwesterly wind flow. And then, tulad nga po ng aking binabanggit, ang karagatan po ay medyo mainit ang temperatura. Ang karagatan po ay merong warm and moist air masses. At ito nga po ay dinadala ng hanging habagat mula po sa West Philippine Sea, galing po sa equator, patungo po ng bansang Pilipinas. At ito pong warm and moist air masses na ito pong nagiging dahilan para magkaroon po ng convective clouds na nagkakaroon nga po ito sa panahon ng hanging habagat. And then ito nga pong convective clouds ito ang pinagmumulan ng cumulonimbus clouds na nagiging dahilan po ng pagkakaroon ng rain showers and thunderstorms na atin pong nararanasan sa panahon po ng hanging habagat. Okay, so ayan po mga kababayan, narinig naman po natin na kaya po pala may mga dalang pag-ulan o pagkidlat, pagulog ito nga southwest monsoon o hanging habagat dahil ito po ay warm and moist air ang dala. So ibig sabihin, isa nga po sa factors para magkaroon tayo ng mga convective clouds ay yung mainit na panahon o yung temperatura. So ayan, maraming salamat po Mr. Manny Mendoza sa inyo binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron po ba kayong maipapayo para sa ating mga kababayan? Lalo na po ngayon na marami pong lalabas ng bahay para po makiisa po sa mga programa dahil po ngayon po ay araw ng kalayaan. Ang akin pong maipapayo sa lahat po ng patutungo, lalong-lalo na po sa Luneta, kung sa Luneta pagaganapin yung Independence Day celebration, at lahat po ng mga maglalayag sa karagatan, lahat po ng mga maglalayag sa kalupaan ng Plaza Pilipinas, lahat po ng maglalayag dito po sa pamamagitan po ng mga jeeps, trucks, ng buses, tayo po ay magdala ng mga payong, magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan, tayo po ay magdala rin ng mga pagkain, ng mga juices, at maging soft drinks para po kontra po sa dehydration, kontra po sa gutom, at lalong higit, kontra po yung aking pong binanggit kanina, kontra po sa sakit at karamdaman. Magdala po tayo ng pananggalang sa ating mga katawan sa araw pong ito, sa pagdiriwang po ng Independence Day.
Okay, ayan po. Napakaganda po ng payo ni Mr. Manny Mendoza. Kaya tandaan po natin yan ha. Huwag po nating kaligtaan ang mga payo ngayon pong lalabas tayo ng mga bahay. Ayan po, maraming salamat po ulit. Natunghayan nga natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster dito mismo sa Pag-asa. Ngayon naman dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman ito 6:25 p.m. Ang moonrise po natin ay 8:12 a.m., moonset naman po ay 8:25 p.m., illumination 10%. Para naman po sa ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng first quarter moon sa darating na June 17, 2013. Yan po ay sa ganap na 1:24 a.m. Samantala sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Yan po ay 11:45 a.m., 1.17 meters. At ang low tide naman po ay 7:29 p.m. Yan naman po ay negative 0.03 meters. Ang oras po natin ay 5:10 ng umaga. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.